Overdressed, underqualified. Overdressed and underqualified. Hello guys! Welcome to our pod. As you can see, we are overdressed and underqualified crazy bunch of opinionated fans. And we hope na ma-enjoy nyo rin yung kwentuhan natin for today's video. My name is Bong at kasama kong ate ko si Pre. At ang bunso namin si Ai. Bakit ka ba overdressed and underqualified? So, ayun, overdressed and underqualified yung naisip nating title. Kasi obvious naman, di ba? Yung suot natin, yung itura natin, very formal. Hindi siya akma sa mga topic na pag-uusapan natin na hindi naman talaga for formal events. And underqualified kasi, well, wala naman talaga tayong title. Pero ano ba pag-uusapan natin ngayon, te? So, title natin for this episode is Beautiful Scars. Beautiful scars. Sa tingin nyo ba merong mga peklat na nakaganda or nakaganda sa buhay ninyo? Does time heals all wounds? Anong ibig mo sabihin dyan? Well, kasi for me, I'm 32 years old and meron na akong asawa. And mas madami na ako na-experience kumpara sa inyo, heartaches, hardships, or whatever. I believe na time heals all wounds. Sa palagay nyo? Ako naman, hindi man ako ganun karami experience compared sa'yo, pero syempre madami na rin. I'm 27. Again, meron na akong anak. So, meron na rin mga fair shares of experiences in life. However, unlike you, meron akong belief na hindi lahat ng sugat napapagaling ng panahon. Ako yung pinaka-bata. So, I think super less pa talaga yung experience ko. Which is true naman talaga. Mas less yung experience ko sa inyo. Pero based dun sa mga na-experience ko na, I believe, yung mga wounds or yung mga sugat is, hindi siya nawawala. Like, kahit lumipas yung time, nandyan pa rin siya. Pero kahit ba nandyan, masakit pa rin ba? Or nandyan lang na Nandyan siya. Merong times na bigla siyang sumasakit pag naalala mo, ganun. Or basta merong times na bigla mong mararamdaman na masakit siya. Pero meron times na halos di mo siya nararamdaman. Pero hindi siya umaalis. Ganun siya for me. So, dyan pa lang pala, no, ma-highlight na yung differences natin. Grabe. Sadya ba to dahil magkaiba tayo ng edad, ng generation, or ganito lang talaga tayo sa person? Ayun nga no? Magkakaiba tayo ng mentality sa mga, or perspective sa mga ganyang usapin, no? Pero sa iisang bahay tayo lumaki. So, Isa paano siya? yung paraan ng pagpapalaki sa atin, di ba? Kaya nga kahit pa paano na-enjoy natin eh. Ayun. Ito nga eh, nag-podcast pa tayo para, Yeah, para sa mga natin ganitong pinag-uusapan talks. yung mga ganitong bagay, which is, again, normal lang naman sa atin. Pero dahil feeling ko ikaw yung pinaka-negative sa ating tatlo eh, when it comes to the perspective ng pinag-uusapan natin, time heal, all wounds, beautiful scars. Ikaw na yung muna mag-share kung bakit ganyan yung outlook mo. Perspective. Sa akin, kapag nasusugat ka or meron kang na-experience na painful, merong times na para siyang nasa box. Tapos yung painful experience is para siyang bola. So actually ito, napanood ko lang to sa Facebook. Pero nung napanood ko kasi siya, is parang very, very true siya na ganun ako nakaka-relate. Sige. Kasi ever since hindi talaga ako naniniwala, darating lang yung time na magaling ka na totally wala na siya sa'yo. Nafe-feel na masakit siya. Pero meron na habang tumatagal yung panahon or meron yung lumiliit yung bola, na maliit siya, na kahit matagal na, hindi siya tumatama sa corners kasi super liit niya lang. So, hindi mo nararamdaman. Pero meron times na malaki siya, so tama siya ng tama sa bola. So, parang ganun siya, pero hindi siya nawawala. Nandun pa rin yung Nandun bola lang siya. o yung pain. Oo. Wala ka bang may share na specific para mas makarelate naman kami din? Kasi May naranasan ka na bang painful experience? ang most painful experience ko kasi talaga nung namatay yung lola natin. Kasi yun talaga yung pinaka-painful pa na na-experience ko. So, simula nun, nung namatay siya, super sakit nun for me, di ba? Kasi close naman talaga tayo lahat sa kanya. For 1 year, ano pa rin siya, mabigat pa rin siya for me Parang medyo nag-lessen lang yung pain na na-share ko lang siya sa ibang tao. After 5-7 years na naikwento ko na sa ibang tao. Pero meron pa rin mga nights na pag naaalala mo, super lungkot mo pa rin. Yung ganun, parang hindi lang siya nawala. Andun lang siya. Pero kaya kong mabuhay, mag-function, na maging masaya, na makita ng tao na masaya pa rin, na okay pa rin ako, nagagawa ko yung mga kailangan kong gawin. Like, naka-move on? Parang ganun ba yung term mo? Hindi ako naka-move on, pero nabubuhay ako. I'm living with it. So, kumbaga, doon sa example mo, nandun pa rin yung bola, pero hindi na siya kasing laki kagaya ng Oh, hindi na siya kasing laki gaya ng first year, second year. Kumbaga, parang siguro ngayon, medyo ganito na lang siya, na hindi mo na siya masyadong nararamdaman. Pero merong time na parang siyang lumalaki, na mararamdaman. Like, nakakakita ko ng mga
tao na meron pa silang grandparents kasi tayo, wala na tayo talagang Na. grandparents. Yung parang may isip mo na maaalala ko sila. Pero So, FYI doon na, lang din, no? Yeah. Kasi yung grandparents natin is nakatira sa atin. Pag maalala ko lang, nakakamiss sila. So, yun yung times na parang malaki siya, pero eventually lilit lang siya ulit. Bakit ganon? Bakit parang Feeling ko nakakalimutan nyo na lang yung Feeling ko better kung sa atin mo na yung sumagot kasi yung side ko depende sa sitwasyon eh. I mean, pende sa so yung sukat. sa'yo kasi parang leaning on ka talaga sa Ayun nga, kasi nga, di ba, sabi ko nga, mas matanda na ako sa inyo, mas madami na ako experience. Naranasan ko na siya mismo, like, kunyari, meron akong painful experience. O, example na lang is yung nga yun sa ex ko. Kasi yun naman talaga super, ang para sa akin, yun yung pinakamabigat na pagdaanan ko sa buhay ko hanggang ngayon. So, ayun nga, nung times na yun, talagang super down ako kung ano-ano naiisip ko. Like, ano ba yan? Parang di ko carry na walang boyfriend kasi medyo matagal nga yung ano naman, relationship, no? So, parang nung naghiwalay kami, hindi ko alam kung saan ako mag-i-start, paano babangon ulit. Yung mga ganong cliche na mga sinasabi nila. Yung akala ko na walang katapusan, eventually, after 3 years, after 5 years, hindi siya ganun kabilis, no? Pero, lumipas siya. I mean, alam mo yun, parang naging okay na ako. Parang yung sakit na yun, madami akong natutuhan. And ngayon, nasa ganitong mentality, sabi ko, ay, ganitong perspective ko na, or ganitong edad na nga, sabi ko, parang pag naiisip ko yung mga experiences ko nun, or mga naisip ko nun, kasi meron akong vlogs, so nagsulat-sulat ako. Pag nababasa ko, sino yan? Ako ba yan? Parang hindi ako yan. Hindi mo nakilala. Oo, hindi ko nakilala yung dating ako. So, ikaw? So, Ang nakalimutan mo na lang siya? Parang ganun? Hindi siya nakalimutan kasi nga may learnings doon. Nakamove on ako. So, naka-move on ka na doon. Eh, Like, kasi nga, ayun nga, kumbaga, na-heal na. Yung Ayun pain na. And yung pain na yun is wala yan sa kasi ang nararamdaman ko. Or yun yung way para maranasan ko yung happiness na nararamdaman ko ngayon. so, time played a big role sa moving on mo na yun. Oo. kumbaga, dinaanan mo lang siya. Actually, ng mga times na yun, parang akala ko wala lang katapusan yun. Na after ilang taon nga, naisip ko na lang, ay, yung dating akala ko na, hindi na ako makakabangon na sobrang sakit na kung ano na naiisip ko. Ngayon, wala na lang, tiyatawanan ko na lang, di ba? Para sa akin, ang perspective ko, the time heal all wounds, hindi siya accurate for me. Or depende siya sa wounds kung napapagaling ba in the first place or hindi. Siguro, ang recent experience naman na masasabi ko dyan is nung naka-experience ko ng miscarriage. Meron na kaming son ngayon, pero last year, naka-experience ko ng miscarriage. Actually, ikaw din Yeah. So, yung pain na yun kasi, parang nandun sa moment na yun. Or kahit ngayon, na meron na kaming anak, maalala at maalala mo pa rin ako sakali. Kasi ngayon, sinasabi ko sa sarili ko na, bumalik lang si Moonpie, bumalik lang siya. Pero, at the back of my head, alam ko na, hindi. Hindi siya yun. Ibang Iba person yan. to. Kumbaga, itong panganay namin ngayon, meron pa sanang mas may panganay pa sa kanya. Sino kaya siya? Ganito rin kaya siya kahirap kargahin? Ganito rin kaya siya kayakin? Mga ganon. Siyempre, and sa akin, hindi siya yung tipo ng wound na kahit gusto kong i-heal, maalala at maalala eh. Pero at the same time, meron pa rin naman ibang mga pain na na-experiences ko, kagaya ng rejection kapag mag-apply ka sa trabaho, promotion na hindi mo nakukuha sa timeline na gusto mo, mga goals na bibitawan mo, i-let go mo kasi hindi kaya ng current resources mo. Yung mga yan, may pain yan na para sa akin, mapapa-question ka talaga sa hardship na dinaanan mo eh. Pero, katagal ng panahon, habang na-experience mo yung goodness ng life, kagaya nga ng sa'yo, parang mawawala na yung pain na yun. Kumbaga, 100% nag-heal siya. Pero at the same time, meron ding mga wounds na feeling ko kahit gaano katagal, hindi ko siya nakakalimutan or yung kirot hindi mawala from time to time. Kagaya naman na sinasabi mo, Yun nga, yung babalik at babalik siya. meron lang sa yung mga experiences na mga painful experiences na parang sa akin. Tapos meron namang mga experiences na parang kay ate na mag-move on ka na lang. So, with that said, gusto ko ibalik sa'yo. Okay. So nga, anong naging take mo doon? Dumating ka na sa point na na-heal na yung wound mo na yun? No time? Parang hanggang ngayon, pinaprocess pa rin siya. Actually, yung sakit na yun is parang nung time lang na yun. Oo nga. Gets mo? Kasi parang kami, hindi naman talaga naman siya in-expect. Unexpected, pero parang masaya kami Siyempre na dumating siya ganyan. Kasi nga, it's not for us. Siyempre, masakit siya nung nawala siya. Pero, move on ka talaga. Life goes on. Alam mo yun? That's why, Kasi pero- yun talaga blessing in disguise. It's a blessing in disguise. Pero wala Hindi. kirot. Hindi. There's a blessing in that nga bad situation di ba? Kasi hindi pa namin kaya yan For sure. Kasi nga, di ba, ang dami kong mga ininom na mga kung ano-anong gamot. Sabi ko nga, yung ininom ko nung in the span of 1 month ba or 2 months, ganyan. Parang ininom ko na siya from nung bata pa ako hanggang ngayon, ganun kadami. Oo, nakasya na. Ang gamot na ininom. Tapos mga ganito pa kalalaki. Hindi ka talaga mag-gets. Sobrang laking gamot yan nga. Anyway, pero yun, pag ngayon, it's a beautiful experience for me.
Hindi siya masakit. Siguro ang tingin ko na lang nasa perspective na lang yan. I mean, yung pagtingin mo sa isang bagay, kung masakit ba siya or makakatulong ba siya sa'yo, makakasiya ba siya sa'yo. Kung bakit ko kasi siya natanong, curious din ako sa part mo na parang yung big painful wound na na-experience mo is yung kay Lolo. Kung may ma-experience kang pain in the future, you will still believe na hindi mahihil yun? Or dahil yung na-experience mo kay Lolo, hindi nag-heal, kaya hindi na mag-heal lahat ng pain? Ano ba? Hindi, I think, habang maririnig ko yung explanation mo kanina, yung merong mga painful experiences talaga na nandyan lang. Tapos meron yung magmumove on ka lang. I think kasi para sa yung tinuturing kong painful experience is yung mabibigat na talaga. Kumbaga yung rejection, kunwari bumagsak ako sa ganito. Basta yung mga ganong experience, hindi siya para sa akin enough na magsugat sa buhay ko. Ano lang siya, normal na experience lang. Hindi siya painful experience. May lesson doon, pero hindi siya enough sa akin. Hindi siya worthy na maituring ko siya as pain. Na para maging super affected ako na ganun. Learning experience siya, hindi siya painful experience. Siyempre, follow-up question ako na Kasi nga, syempre, di ba, yung may mga sugat nga. Kunyari, simple example na lang. So, pag nasugatan ka, naglaro ka, nasugatan ka, nadapa ka, ganyan. So, may peklat siya, di ba? Alam mo yun, eto kasi yung tingin ka talaga eh. Yung sugat na yan, yung galos na yan, after ilang time, masakit siya sa una. Alam mo yan. Pero, eventually, gagaling siya. Anyway, ayun nga, after some time, alam mo yun, mag-heal siya. And, dahil pag nakikita mo yung scar na yun, parang naaalala mo, depende sa'yo. Kung ang tingin mo doon ay, ba yan, nadapa ako, kasalanan to na ganito eh. Or, nadapa ako ng time na to, pero nung alam mo yun, nung tumayo ako, yung ganun-ganon. Nasa tingin lang yan, nasa perspektibo lang yan. So, para sa akin, yung painful experience is yung mga keloids. Like, ito, meron pa rin times na umaakti siya. Hindi na, ay, Kay kuya yun. nung pag ito, minsan sumasakit pa rin siya kahit wala lang. Kirot Kasi feel mo talaga. na may kirot siya. Pero kapag yung ngayon, hindi naman na super sakit. Pero kapag kunwari, kinagat ako ng lamok dyan. Tapos may bagong, parang pati yung keloids ko na yun, super sakit niya. May ganun so, pag siya. nakakante. So, pero ayun nga base sa sinabi nyo, merong mga sugat na talagang gumagaling siya completely at meron din namang hindi. Is lahat ng sugat mo talaga, ano siya. Meron kang yung mga scars na normal lang. Tapos meron kang keloids. Sa'yo, lahat keloids. Kaya ito lang gumagaling. Hindi, kasi nga yung iba kong scars, wala lang siya. Part of my Kagat skin. lang yan. Kagat lang ng langgam. Pero, ayun nga, paano ba na-determine ng isang individual yung isang pain as big enough pain para maging ball or para maging lesson versus sa pain na maliit lang at gumagaling lang? Kasi diba sabi nga, base sa perspective eh. So para sa inyo, ano yung nagde-determine sa inyo ng pain na, ito, mag-i-stay to sa akin? Or ikaw, kahit na hindi siya mag-i-stay, alam kong may lesson to. Itong pain na to, malaki to, mabigat to, pero gagaling to. Tapos ikaw naman, itong pain na to, hindi to gagaling. Ano yung nagde-determine? Ano yung pang-differentiate sa dalawa? Pero nag-make sense yung tanong. Mahirap talaga siyang i-explain eh. No? Gaano ba kalalim ang malalim? Oo. Sa akin, sa pakiramdam ko, nung na-experience ko siya, pag Ayun, diba? lugmok na lugmok ako, yung ganun. May ganun So, ka na? Aside kay dun sa experience mo kay Lola. merong iba. Iba? Meron akong ibang experience na gano'n. Na bukod dun kay Lolo, tsaka kay Lola, basta yun sa mga death, meron ng mga nasa box lang. Pero kasi meron talagang yung mga pag na-experience mo lang alam ko lang agad na parang siya, mangyayari lang siya sa akin para matutuwa ko dun. Hindi nga yun. Gano'n nga yun kalalim ang malalim. Yung nararamdaman ko lang. So, Sa feelings ko lang siya, sa emotions ko lang siya, habang na-experience ko siya. Pag yung experience na yon is, kunwari, is nung time na na-experience ko siya, kumbaga nasa depressive mode ako. Yung ganon, di naman very depressed talaga, pero basta parang ganon, lugmok na lugmok ka. Yun yung mapupunta sa box. Pero yung mga malungkot ka lang, hindi siya mapupunta sa box. Ganon siya sa akin. Based lang siya sa kung ano yung nararamdaman ko. And I think iba-iba siya per tao. Sa akin, hindi sa emotion pero sa result. Dahil doon sa nangyari na yun, you see yourself always think about it, about yourself, stopping, taking a pause, just to give yourself some time para i-process yung bagay na yun. Kapag umaabot na ako sa ganung point, or kapag may mga ganung pangyayari, Yun na yung box. hindi man sa box, pero yun na yung wound na hindi gagaling. Or kahit man siguro, hindi naman lahat ng experiences ko na ganun, pero lahat ng wounds or pains na na-experience ko hindi gumaling, because nakikita ko yung sarili ko na regret because of that, nag-hope ng something better because of that, nag-wish ng something else because of that. So, ayun, dahil sa resulta ng pain na yun. Actually, sorry hindi kasi ako makarelate.
Okay. I mean, yung experience ko na yun is, yun nga yung sabi ko nga na feeling ko hindi na ako makakabangon, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nagkaroon din ako ng doubt sa mga pangyayari na tama ba yun? Yung may mga ganong ano. Pero nga, kasi nga, sabi ko nga, pag ngayon iniisip ko na, parang wala na siya eh. Alam mo yun? Hindi lang siya naka-move on eh. Naging learning experience siya. And, mas napabuti ako para sa akin. Kasi after nung experience na yun, wala nang mas malalim nangyari. Kung meron man, magkaroon man na masakit na pangyayari, yun yung last time nakayanan ko eh. Okay. What more yung ganito? Ganito lang yan eh. Alam mo yun? Ganon talaga yung ano ko, paniniwala ko. Kaya sabi ko hindi ako makarelate sa inyo. And napakahirap sagutin niya para sa akin. Sabagay. Sa kanya walang malalim. Hindi. Nandun na ako sa malalim. Siya ako malalim. So malalim na siya. So, Madadaanan siya. kahit may mas malalim Nandun na ako sa malalim. Nakalugmok na ako, lumugmok na ako. And nakatayo Kumbaga, ako. nasa bedrock na siya. Siguro, Yan yung akin. hindi ko alam kung ito na ba yung last question ko. Pero gusto ko pa rin tanong. Na-encounter niyo na for sure yung term na forgive and forget. Para sa akin kasi, hindi ako niniwala rin, tsaka ayoko talaga. Kumbaga, biblical siya, hindi ko sure. Hindi ko alam kung nasa Bible pa ba siya. O tinuturo siya ng mga spiritual leaders Aha. kung paano maging tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya. Pero para sa akin yung term na forgive and forget, hindi naman siya luxury, pero it's something na hypocrite, or di ba sa hypocrite, pero kasi may mga tao talaga na ganun for sure, at sobrang nakaka-admire yung mga tao kaya mag-forgive and forget. Pero lang para sa akin, hindi siya nagsisit right with me, yung forgive and Okay. Hindi forget. ka nag-agree doon sa phrase na yun. O kahit gaano ko kaalam na dapat siya, tama siya, i-let go mo yung hatred, let go mo Ganun yung yung pain. dapat mong gawin. O na ayun yung dapat mong gawin. Parang hindi siya kaya ng being ko, to forgive and forget. May nagawa na ba sa'yo kasalanan na nag-sorry siya sa'yo, tapos hindi mo matanggap? Kahit hindi na specific, okay lang naman sa akin. Actually, ayoko na maging specific. Nakagawa siya ng mali. Sorry siya. Siyempre, pinatawad ko. Pero sa isip-isip ko talagang sobrang hate ko yung moment na nagawa niya sa akin. Genuinely, talagang in-acknowledge niya yung pagkakamali niya. Genuinely, hindi niya talaga meant yung nangyari. Okay. Yung nagawa niya. Siyempre, genuine din naman yung pagpapatawad ko. Kaya lang yung forgetting about What happened, forgetting no? what happened, hindi talaga siya kaya ng heart ko. Pero genuinely pinatawad ko na talaga siya. Ay nga eh, napaka-question ako. Napatawad ko na nga ba talaga siya kung hindi ko makalimutan yung So, kasalanan. pag nakita mo siya, kaisip mo yung nagawa niya sa'yo, para ganon. Kahit hindi ko siya nakita. Hindi ko nakalimutan. Ikaw, do you agree with that phrase? Forgive and forget. Oh, as a positive person. Anyway, hindi ako magbibigay ng forgiveness kung hindi ko makakalimutan or hindi ko talaga pino-forgive. So, hindi ka magpapatawad kung hindi mo nakakalimutan? Alam mo, meron akong naalala na experience mo siya regards sa panloloko ng kaibigan. Okay. So, talaga Hanggang totally ngayon. na-forget mo yun? Naalala mo yung sasabi ko? Paano experience kang ganun? Actually, meron akong friend na gawin kayo kaway ko pa rin. So, hindi mo pa siya na-forgive. Kaya And hindi mo yung- pa na-forget. Pero para sa'yo, pag nag-forgive ka na, ma-forget mo na tapos siya. na. Oh, so you agree Ganun with ako. that. At ikaw? Hindi ako nag-agree sa phrase na yon, sa forgive and forget. Kasi para sa akin, ang forgiveness, it's not naman talaga na ginagawa mo para dun sa ibang tao. Para sa'yo siya eh. For, ano mo siya, para magkaroon ka ng peace. Ganun. Kahit mag-sorry siya sa akin or hindi. Napatawad ko na siya. Pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ko na yung ginawa niya, yung gagawin niya. Pag nakita ko siya, pero pwede siguro na severe, na pang tao yung turing ko sa kanya. Pero hindi na babalik na kung ano man yung ano na yun. Na hindi niya na ako makikilala, na parang kilala niya ako dati, na hindi niya na ako malalapitan na ano. Siguro, hi, hello, pero wala na. Parang para sa akin, mark na ng pagkatao niya yung ginawa niya sa akin. Hindi ba mas ano? Forgive ko yung ginawa niya, yung siya, pero hindi ko na siya bibigyan ng second chance. Para sa para di ba nga yung sa title buhay. nga natin, Time Heals All Wound, no? So, para sa akin, siguro after some time, mapapatawad ko pa rin siya. And, kasi meron din naman ako mga ibang friend na nakaaway ko. And then, after some time, nung naging okay kami, bumalik naman kami sa dati. Ay, Kasi pag mabigat yung ano, hindi na talaga. Wala na talaga. Mapapatawad ko siya dahil nga, kasi syempre, pag hindi ka Kasi bakit ka mapapatawad- magbibigay ng kapatawaran kung hindi mo kayang kalimutan? Hindi ka naman Like, kunyari, magpapatawad ito sa para lang mag-jowa, maging ito okay lang simple lang, or sa mag-asawa, or kahit na ano, o yung friend ko na lang, ng babae yung asawa niya, pinatawad niya. Kung pinatawad mo yun, kalimutan mo na yun, magsimula kayo ng bago. Alam mo yun, kasi kung hindi mo yun kakalimutan, babalik at babalik yun, magiging lamat siya. Or anyway, kapag naman nasira ang crush, may lamat na nga, di ba? Pero, para maging tunay kayong masaya,
let go. Forgiveness, requirement niya is makalimutan mo yung bagay na Bago ka kasalanan mag-forgive. niya. Hindi sa bago ka mag-forgive eh. Para Kumbaga, ibigay mo. mag-equal siya eh. Makakapag-forgive ka lang kapag kaya mong kalimutan. So kapag hindi mo kaya kalimutan, hindi mo kaya mag-forgive. So, hindi ka pa nakakapag-forgive. Hindi siya bukal sa loob mo, yung pagbibigay. Pero yung sinasabi niya, sa tingin niya, genuine naman daw yung pagbibigay niya ng forgiveness, pero hindi mo makalimutan yung kasalanan. Asan yung genuine? Pero siguro, kung sa akin, kapag sasabi sa sarili kong authentic naman Feeling ko siguro, nira-rationalize mo yung ginagawa mo or yung naiisip mo. Hindi, kasi ano eh, parang halimbawa, nung moment na yun, kumbaga wala nang hatred, hindi na siya Okay. mabigat sa loob ko. Pero, alam ko lang na, etong tao na to, isang beses, nung may opportunity siya, binitray niya ako. Pero Ganun wala na din akong yung view hatred. ko. Wala na akong, hindi na siya masakit. Kumbaga, pagkakatawa ko ulit eh, okay lang, sige, go. Pero, ayun nga eh, alam ko na may risk na, hindi ka tulad before na nagtiwala ako sa kanya, 100% wala. Pero kung nagtiwala ako, alam ko, may possibility na naloko niya ako before. So, possible na i-betray niya pa rin ako ngayon. Pero, ayun eh, choice ko na dahil pinatawad na kita, sabi mo sa akin, di mo na ulit, go, ganun lang. Ganun naman sa akin, kaya ako sinasabi mo tayo. Pero again, kasi isip ko na siya. Yung kay Ikay naman, Sa nag-forgive ako is kasi peaceful na ako. Pero, Nakapag hindi mo naalala ko bibigyan yung ng mga chance na ganun. patawad ka. Kasi yung possibility pa lang, nagagawin niya ulit sa akin, ayoko nang ma-experience. Kahit may possibility, yung possibility na uulitin niya sa akin yan, ayoko na siyang ma-experience ulit. Kung ikaw bibigyan mo siya na pumasok siya ulit sa buhay mo, alam mo na aware ka na tatanggapin mo, hindi ko tatanggapin. Ayoko nang masaktan ulit ng ganun. Yung sinasabi kong forgive and forget, hindi ko siya masabing positive. Actually, kasi napaka-close-minded ko sa ganung bagay. So, kung may gagawin kang masama sa akin, kasi ayoko na nagsusorry, may ginawa ka na masama, magsusorry ka sa akin, pero at that time, di ba, personal choice mo na gawin yung ganitong bagay, alam mong masasaktan ako, pero ginawa mo pa rin, and then magsusorry ka sa akin, ayun yung tinatawag akong hypocrite. Di ba? So, ang mga ganun sa akin talaga is cancel. Wala nang bayan yan. Ang forget Cut niya, off na siya. is yung tao mismo. Mapapanawarin ko siya, pero kakalimutan ko na yung tao. So, parang yung mga ganun bagay talaga na point of no return. So, bago natin tapusin itong podcast natin, gusto ko sabihin is, yung usapan nga natin regards sa gano'ng kalalim yung malalim para mag-remain sa yung sugat at yung usapan natin na gano'ng kamali yung mali para mapatawad mo at makalimutan is depende talaga sa bawat individual, sa bawat tao, sa perspective ng tao. Pero ikaw sa emosyon, depende sa resulta, at meron naman, depende sa kahit ano mangyari, sa daanan niya lang talaga. Kung normal lang siya na mangyari sa buhay niya. Alright, so ayun, thank you kapads for tuning in, and we hope that you guys also enjoyed underqualified opinions of overdressed Crazy Bunch. And of course, it would mean a lot if you can comment and share your thoughts. Also, please don't forget to hit like, share, and subscribe. Meron tayong YouTube, TikTok, IG, and syempre FB. See you again next week. Bye! Bye!